Okay. Ito po yung trending ngayon. Palakpakan muna. Ayan. At talaga namang masasabi talaga natin trending ito. Dahil nga po mayroon pong isang kongresista, congresswoman na mukhang daga, inatake ng hika, patay! Palakpakan! Ayan. Baka sabihin nyo na naman fake news ito, ha? At nood-nood lang din po ng kaunti, kahit na maiksi lang, para hindi kayo nagsasabing fake news. O ulitin po natin yung trending ngayon. Palakpakan muna. Ayan. Isa na yung palakpakan. Ba't nawala yung palakpakan natin? Ayan. Ayan yung palakpakan natin. Ang trending po ngayon ay congresswoman na mukhang daga, inatake ng hika, patay! Ngayon, siyempre, ano bang ginagawa sa patay? Hindi ba't inilalagay yan sa ataol? Pagkatapos ilagay sa ataol yan, ibabiyahe yan doon sa sementeryo. Palakpakan! Okay. Ngayon, itong mukhang daga na inatake ng hika na ito, ganun na nga nangyari. Siyempre, nagmamadali yung asawa niya na mailibing agad. Pagkamatay, nilagay sa ataol, dinala sa sementeryo. Ito ang siste. Noong pagdating sa sementeryo, na-realize ngayon nitong si Hikain, bagamat na sa ataol na siya, na-realize niya na hindi pala niya suot yung kanyang Rolex na relo. Ayan. So ngayon, bumangon siya doon sa ataol. Pagbangon niya, honey, sabi niya doon sa asawa niya, bakit naman hindi mo ipinabaon sa akin yung aking mga milyones na Rolex? Ayan. Yan ang tanong sa asawa niya. Honey, kalimutan mo na yung mga Rolex mo na yan. Total, lalamunin ka rin lang ng lupa at saka mga uod dyan sa sementeryo. Huwag mo nang pag-aksayahan pa ng oras yung mga relo mo. Kasi, yung mga Rolex mo na yan, yan yung pangririgalo ko doon sa makukursadahan kong magiging jowa ko. Ay! Palakpakan! So, yun po. Ngayon, sabihin nyo na ng fake news ito. Kaya nga sabi ko, kanin nyo muna. Yung tapusin nyo muna ng panoorin bago kayo magsabi ng fake news. Ayan po yung trending ngayon. Ano ang lesson learned doon? Ang lesson learned po doon, yan po yung matagal ko nang paulit-ulit kung inyo pong balikan yung mga vlog ko dyan. Ang sinasabi ko po, tumigil na kayo ng mga politiko, congressman man, or senador man yan. Kalimutan nyo na po, huwag nyo na masyadong garapalan. Tama na yung makapagnakaw kayo ng sapat, huwag naman po yung sobra-sobra. Kasi, kagaya niyan, imaginin mo, itong kongresista na ito, nag-ipon ng mga Rolex, ng mga mahaling mga Rolex at saka mga Hermes at saka mga kung ano-anong mga bag na mga milyones ang halaga. Tingnan mo, patay siya. Ano nga sabi ng asawa niya? Huwag mo nang kanin yan, intindihin yan. Dahil yung mga inipon mo na yan, iririgalo ko doon sa magiging jowa ko. Di ba? Yan ang lesson learned yan doon sa mga sinasabi ko dati na hinay-hinay sa pagnanakaw. Kagaya itong yung namatay na isang congressman. Anong sabi ko noon? Sa dinami-dami ng mga ninakaw mo, nagpakamatay kang magnakaw, tapos nung ma-stress ka, ikaw ang nagsuffer ng sakit, hanggang sa hindi mo makayanan yung sakit, patay ka. Di ba? Yan po ang sabi ko. At ngayon, sino ang makikinabang doon sa mga kinulimbat ng mga pera ng gobyerno?
Di natural, yung magiging boyfriend o magiging jowa ng asawa mo. Ngayon, ano ka ngayon? Nandoon, nilalamon ka, inuunti-unti ka ng kitkitin ng mga uod. Ayan. Di ba? Yan po yun kung marunong lang kayo mag-isip. Ang sinasabi ko po rito, sige, kung hindi nyo rin lang maiwasan na magnakaw sa kaban ng bayan, yung tama lang. At huwag naman yung kulimbatin nyo ng lahat. Tapos, ang nagsasuffer ngayon, itong mga kababayan nating hanggang ngayon, walang masaing. Tapos kayo, nagpapakasasa kayo. Tingnan mo itong inatake na mukhang bayawak na congressman. Mabuti nakarecover. Kung ito ay natuluyan, imaginin mo ang sasakay doon sa kanyang Cadillac na bulletproof at saka yung sinturon niyang 18,000 at saka yung milyones niyang mga Rolex. Ang magsusot nun, yung magiging jowa ng asawa nito. Tama ako, mali. Yun po ang sinasabi ko. Wala po yan, yung mga ninakaw nyo, wala po yan. Hindi po makakadagdag yan sa buhay ninyo. Bagkos, habang nagnanakaw kayo, unti-unti namang umiiksi ang buhay ninyo. Yan po. So, balikan po natin, hindi po yan ang main topic natin. Pero, ganun pa man, yan po ang trending ngayon na congresswoman na mukhang daga. Inatake ng hika. Patay! Patakan na yan. Yan po yan. Okay. Madako naman tayo ulit dito sa mga pinasubscribe natin. Ay, grabe, itong si Kwan. Itong si, si Mary Ann Gilor, grabe. Kahanga-hanga ito. Sobra. Nasaan na ba yun? Dami talagang mga tanga pa, Tingnan mo naman. Ang itinipe, friend request ang tinipe dyan. Talaga ang daming tanga talaga. Palakpakan yung mga tanga. Ang dami, dumami ang mga tanga. Yung palakpakan yung mga tanga. At nasaan na ba si Mary Ann Gilor? Ayan. Grabe ito. Napakarami nyo na pala. Tingnan nyo, hindi ko ma-search. Ang dami yan. Grabe, sobrang dami. Anyway, sige. Nasaan na ba yun? Sandali lang po, Nandito naman po yun Mary Ann Gilor. Pero yung pong Kwan, ang dami po. Nako. Ito. Mary Ann Gilor. Ayan po. Makikita po ninyo, 420 na po yung kanyang ano yun? Saan ba yun? 420. Ayan po, 420. Yan po yung kanyang napa-subscribe na. Ayan po. Grabe, champion talaga ito si Mary Ann Gilor. Aywan ko kung anong pinaggagawa nito. Palagay ko ito, nanonotok. Nanonotok na ito. Baka tinatutukan na niya yung mga pinapasubscribe niya. Pero, napakarami po dito yung mga, marami na po ito yung sa Kwan, yung hindi man ganun karami kay Mary Ann Gilor, marami din po ito yung mga sumusunod. Grabe, Agaya na lang itong, ayaw ko munang banggitin, pero marami yan po,
I-roll ko Yan Yan po Napakarami na po. Yung isang taong yan ang dami. Hindi po ba? So ngayon po ay ito po yung sigurado na nakakuan. Sigurado na po ito na kasama, mapapasama na talaga sa raffle draw ito. Sigurado na po. Kaya marami naman po yung mga sumasali pa. Ngayon, useless na po. Maglalagay po sana ako rito ng yung sample gayahan. Useless po kasi napakarami talagang tanga. Imagine mo yung unang pinakita ko. Ang itinay, friend request ang tanga. Imagine mo yun. Friend request yung kinuhan. Itinay. Napakarami po dito. Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Minsan na lang po ito. Ito po dito sa Tariq Hassan Mirza, ang sinasabi ko po rito, mag-friend request kayo. Ngayon, pagka kinuntun kayo o inaccept kayo, wala na pong hi. Wala na pong good morning. Wala na pong kumusta. Kung gusto niyo pong sumali, ipadala niyo po yung ipinasubscribe niyo kasi hindi po ito yung tamang Facebook account na kumustahan tayo. Hindi po kumustahan ito. Wala pong maraming kumusta na yan. Thank you for accepting me. Wala po. Kung gusto niyo pong sumali, ipadala niyo po dito yung pinasubscribe niyo. At yung pinasubscribe niyo, bahala na rin po kayong umalam. Kasi kung pinapanood niyo po itong video ko, dapat sana may alam kayo. Kagaya nitong tanga na pinakita ko sa inyo kaninang una, friend request ang itinype niya. Adi ang napaka liwanag na tanga talaga ito. So marami pong ganyan. So wala na po yung mga hi. Wala na po yung wave. Wala na po yung mga wave na yan. Kung gusto niyo pong sumali. At wala na po yung thank you for accepting me. Wala na po yun. Hindi po ito yung tama. Ang sinasabi ko po rito, kung gusto nyo sumali, diretso na po, magpadala kayo dyan ng pinasubscribe ninyo, katibayan. Hindi po yung video ko, ipapadala rin ninyo dito. Kasi, wala pong hinanakitan Kapag ka nagpadala kayo ngayon, ipapasagot ko doon sa tagasagot ko, sabihin ko, tanga kayo. Ganun na lang, nakakainis na Sobra na. Grabe, ang daming tanga. Sobra. Ewan ko. Sabagay, hindi natin masisi ito mo ito. Baka, kuha na siguro ito. Epekto na po siguro ito ng climate change. Or ito yung mga hindi nakainom ng gatas noong mga bata pa ito. Kaya tanga. Tingnan nyo. Ayaw ko po sana magsasalita ng ganito dahil sobra lang. Hindi man ako ang tagabasa. Yung i-inform sa akin ng tagabasa ko, ako na stress talaga Sabi ko nga, murahin mo na. Mga ganyan tanga. Sabi ko, di ba may order na ako sa i-block mo nang i-block yung mga tanga na yan. No, aywan ko. Napakaraming araw ngayong araw na ito, napakaraming blinak. Ang daming mga tanga. Yung po mga gustong sumali, bago po kayo sumali, panoorin niyo po muna yung mga videos ko dyan para meron kayong nalalaman at hindi kayo nagiging tanga. Bakit ito? Itong mga ito, napakarami nito. Para ba makita? Napakarami po nito. Bakit sila mga nakasunod? Ayan Ayan. Napakarami yan. Yan, ang dami yan Bakit naman ito mga nakasunod? Bakit kayo hindi makasunod? Ay talagang tanga nga kayo. Talagang tanga nga kayo talaga. Sarap niyong barilin. Tama. Ayan. Palakpakan sa mga tanga. Yan. Okay. So, yan po ang ating ita-topic ngayon ay sandali po pala. Wow.
65,456 na po yung subscriber natin. Konting kimbot na lang. Sisimulan na natin yung raffle draw natin. Ayan po, 65,000. Ayan, 456 na po. Ayan. So, ibig pong sabihin, malapit na po nating laruin or i-raffle yung mga dapat nating i-raffle. Ayan. So, yan po. Palakpakan! Sana nga po ay malapit na nating matapos to para makita na po natin yung resulta. Makita na po natin yung mababago natin ang buhay. Ayan po. At mapunta naman po tayo dito sa inendorso na maging senador nitong si President Duterte. Yan po yung mga inendorso niya, yung mga talagang totoo na inendorso niya na kakandidatong mga senador. Ang inendorso po niya noon si Bato de la Rosa, si Bongo, si Robin Padilla. Lahat po ng inendorso niyan ay ibinuto ko. Ibinuto ko po yan. Lahat ang inendorso ni President Duterte. Pero sa pagkakataong ito, pasensya na po. Palagay ko ay mag-iiba ako ng ibubuto ngayon. Dahil, sabi ko nga, hindi na ako bubuto. Imaginin mo, endorso niya ulit, ito si Bongo. Tingnan mo, mismong anak ni President Duterte, di ba? Talagang naglabas ng sama ng loob dito kay Bongo na ito. Ay talaga namang inutil. Inutil talaga sa Bongo na ito. Sa totoo lang, di ba? Kita nyo naman. Nung hearing dyan sa QOGC sa Davao, di ba? Bago dumating, yung tapos na. Tapos na yung hearing. At ang sinabi lang sinusuportahan. Ni doon sa nagkakagulo na inaapi na nila si Inday Sara, ni wala man na salita yan. Maging niya si Robin Padilla. Ano ba yan? Mabuti-buti pa ito si Bato at kahit pa paano ay nanawagan kay Bangag. So, okay pa. Pero itong si Robin Padilla at saka ito si Bongo na ito, ano ba naman si Robin Padilla? Walang ginawa kundi maghiwas ng biguti dyan sa Senado. Sabi ko naman sa inyo, kahit pa po inendorso ni President Duterte yan, siguro kailangan nating tablahin yon dahil imaginin mo, maglalagay ka ng senador dyan ng mga tanga. Naidagdag na inendorso ni President Duterte. Si Philip Salvador. Tingnan nyo. Adi mag-iipon dyan sa Senado yung mga babaero. Di ba? Di ba ito sa Salvador na ito, di ba inabandon niya si Joshua kaya naging abnormal? Kaya mag-ipon kayo ng mga tanga, mga bobo at mga babaero. Yan. Sige, hindi ko kayo kukunin dito. Bahala kayo kung anong ibubuto ninyo. Kaya nga kaya hindi na wala na pag-unlad ang ating bansang Pilipinas dahil yung sa mga ibinubuto yung mga tanga. Hindi lang mga tanga, mga bobo pa. Ano nagawa ni Robin Padilla? Wala nga dyan nagsasalita ba yan dyan? Nakikita niyo ba nagsasalita? Isa pa, ang kakandidato si Lito Lapid, isa pang tanga, isa pang bobo. Mismong kamag-anak niya, panoorin nyo, yung vlog ni Percy Lapid, kamag-anak niya yan. Ano sabi ni Percy Lapid? Tinatakwil ko yan na bilang kamag-anak. Hindi ko kamag-anak yan. Dahil mayabang yan. Tawatan pa. Sige, ipunin niyo yung mga bobo. Parang wala nang matalino dyan sa lugar ninyo.
Kaya ganito na lang yung lagi ang buhay na ninyo. Kasi ako, wala akong pakialam dyan sa mga hayop na yan eh. Dahil wala naman akong pakinabang dyan sa mga hayop na yan. Dahil kung nagkakaroon naman ako ng problema at magpapagamot ako dyan sa St. Luke's, wala naman tumutulong sa akin. Sarili kong bayan dyan. Lumapit ba ako dyan sa malasakit center nitong si Bongo? No. Ni Sintabos, hindi ako lumapit dyan sa malasakit center na yan na puro expire ang gamot. Marius. Grabe. Well, isa pa. Ito naman po ay tungkol naman po sa lahat po ng mga member ng KOGC. Ito naman po ay advice ko lang po sa inyo. At bagamat malayo po ako dyan sa inyo, nandyan po kayo sa Davao, nandito naman po ako sa Mindoro. Ang advice ko lang po sana sa inyo, mga kapatid dyan sa KOGC, huwag na po kayong mag-i-endorso ng kahit na sinong politiko. Sisiguraduhin ko sa inyo na itong sasabihin kong ito, mag-a-agree kayong lahat. Bakit ko sinabi na huwag na kayong mag-i-endorso ng mga politiko? Noon bang nasa kagipitan kayo? Noon bang nasa madilim kayong kalagayan na nandyan yung pang-aapi nitong bangag na gobyerno ito? Mayroon bang politikong pumunta diyan? Wala po akong natandaan. Kasi po, nakamonitor po ako 24/7 diyan sa KOGC. Wala po akong nakita na pumunta diyan. Ito na lang ho, bandang huli. Pumunta dyan si Robin Padilla, si Bato de la Rosa, si Bongo nga eh. Hindi nagpakita doon Doon na lang sa hearing nagpakita. Kasi nag-ihaw pala ng saging. Tingnan mo yung kabubuhan yan. Yan po ang advice ko lang po ito sa inyo. Tingnan nyo. Noon pong kahit naman lang sana itong mga putang inang mga senador na ito na tinulungan nyo, kagaya lang itong si Aimee na isang balasobas na ito na ito para lang malaman ninyo gigil na gigil yan hanggang ngayon nag-aantay na ligawan ko, pero no way, hindi mo ako matitikman. Palakpakan. Ano ako? Kalad ka rin? Para patusin ka? Manggagamit ka? Tinulungan niya ni Pastor Kibuloy. Napakaraming tinulungan ni Pastor Kibuloy. Kagaya ni Robin Padilla. Kaya sumikat yan si Robin Padilla dahil sa KOGC. Pero noong nandyan man lang, kahit man lang sana nagpakita sila dyan, sa labas man lang sana. Kung hindi man sila makapasok doon, at least nakita man lang sana yung suporta nila. Ito yung mga tinulungan ni Pastor Kibuloy. Ngayon, tapos, ito ka na naman yan, lalapit-lapit na naman itong mga honghang na mga politikong ito sa inyo. Kagaya ito, sigurado ako lalapit yan dyan sa inyo si Philip Salvador. Wag na po. Mga immoral na mga tao, hindi po dapat na nandyan. Hindi na po kailangan. Hindi na po dapat. Mga immoral na tao. Saka isa pa, wala namang mga utak yung mga yan. Robin Padilla, Philip Salvador, at saka itong si Lito Lapid. Ano bang utak meron ng mga yan? Pasensya na po doon sa nag-iidolo dyan sa tatlo na yan. Pasensya na po. Pero yun po ang totoo. Idolohin nyo yung isang tao. Yan. Pagdating sa pelikula, yung kanilang mga aksyon. Pero pagdating dito sa bansa na natin, ang pinag-uusapan, huwag nyong isakripisyo itong bansa natin dito sa mga bubong tao na ito.
Isa pa, itong si Tolentino, tinulungan din po yan Kibuloy. Kaya nanalo yan Nasaan ngayon? Nandiyan kay Bangag. Kasi, itong si Tolentino ito, paro-paro-G. 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 Tingnan mo. Ginamit lang, ang daming gumamit kay Pastor Kibuloy. Pero nung nasa kagipitan, na kahit na papaano sana, mga senador naman niya mga yan, pumunta man lang sana kayo doon at kahit na nagbigay lang kayo ng sabi doon sa mga pulis na huwag kayong mananakit. Ganun lang sana, hindi ko sinabi rito na awatin niyo yung mga pulis. Hindi ko sinasabi yun. Dahil ang sinasabi nga nila, legal ng katarantaduhan. Yung mga pinaggagawa nito si Diwata. Sabihin na natin legal. Pero dapat sana, nagpakita man lang kayo doon para magsabi man lang kayo, huwag niyo sasaktan to mga KOGC, hanapin niyo lang si Pastor at hindi naman kayo pinipigilan na mag-search or hanapin si Pastor diyan. Ang sinasabi lang namin dito bilang kami mga senador, huwag niyo sasaktan itong mga membro ng KOGC kasi nga itong mga ito, wala naman talaga sila mga kasalanan. Sana ganun man lang, kahit na nag-mic laman lang sana kayo doon. Nasaan kayo nakatago mga putang na nyo? Di ba? Tapos ngayon, pupunta-punta kayo dyan. Sino nga yung Pastor Bacobo ba yun? Yung pinaka-big boss ng pastor nila dyan. Pastor Marlon ba? Marlon Bacobo ba yan? Yes, kung hindi po ako nagkakamali. Ayan po, Pastor, yan po ang paalala ko sa inyo. Huwag na po kayo mag-endorso kahit na sino na mga tatakbo na yan. Kasi lahat naman po yung mga tatakbo na yan, mga hunghang. Mga bahagang buntot na mga yan. Huwag na po. Kayo lang din po ang ipapahamak nitong mga hunghang na mga politikong ito. Panatilihin nyo lang po yung inyong pagiging religious organization. Huwag na po kayong mag-i-endorso ng kahit na masinong mga, lahat yan mga hunghang yan. Maniwala kayo sa akin. Huwag na po, Pastor Marlon Bacudo. Huwag na po. Kayo lang din po ang ipapahamak nitong mga ito. Pagdating sa kagipitan, ni ultimong mag-announcement lang sila dyan na kahit pa paano, mga kapulisan, paalala namin sa inyo, mga senador kami. Huwag niyong sasaktan itong mga membro ng KOGC. Hindi at pahimas-himas ng bigote itong hunghang na bobo na ito. Yung bunggo na bobo rin na yan, tingnan mo. Hindi kahit na nagsalita man lang doon sa hearing dyan mismo, nasa Davao na. Hindi man lang nagsalita, ang nasabi lang, I support Bato. Tingnan mo katarantaduhan. Huwag na, Pastor Marlon Bacodo, kahit na sino ang lumapit sa inyo. Kung maaari yan, pagsarhan nyo na ng gate at or either sampalin nyo na lang lahat yung mga pupunta ng mga politiko na yan na maghihingi ng tulong sa inyo. Wala yung hindi po makakatulong sa inyo yan. Maniwala kayo sa akin. Nakasubaybay po ako the whole SIDS. Magmula ng unang paglusob nila yan, 24/7 po ako nakasubaybay sa nangyayari po dyan. Talagang nakakapangilabot. Tapos ngayon, natapos nyo, mag-i-endorso kayo. Kagaya nung nakita ko na naman, may pumunta dyan na dalawa. Sino ba yun? Na nagbibigay-bigay ng message, yung si Billy ka na yan ba? Billy ka na yan? Hindi ba't mayroon ding kanyan? Iniimbestigahan din yan, di ba? Sa korupsyon. At saka yung sino yun? Isa? Di ba? Nandyan. Magbigay-bigay ng message. Pero bakit? Noong kasagsagan ng mga
nandiyan kayo sa madilim na yugto ng inyong buhay, ay bakit wala itong mga hunghang na ito? Yan po ay aking nire-remind lang sa inyo. Ito naman po ay reminder lang po sa inyo. Ito po ang magpapahamak sa inyo, itong mga politikong ito. Sinabi ko na po yan. Sana ay, pero bahala pa rin po kayo ng desisyon nyo. Siyempre, hindi ko naman kayo pwedeng diktahan sa inyong gustong gawin. Pero yun po kasi ang naobserbahan ko. Ngayon, kung magawi tayo dito sa isang topic, kung ito ba ang i-discuss ko yung kaunti na lang, sasaltik na at magkakagira na. Sasabihin nyo na naman fake news ako at matagal ko na itong sinasabi. Anyway, i-discuss ko po ito, pero doon po sa mga hindi ko subscriber, lumayas na kayo. Kasi hindi ko po kailangan manood kayo. I-discuss ko lang po ito para lang dito sa mga subscriber ko. Para lang may alam sila, kasi kung hindi nila alam, baka mabubulaga na lang sila. Pero kayong mga hindi ko subscriber, wala akong pakialam sa inyo, huwag nyo nang panoorin ito. Dito lamang ito sa mga subscriber ko. Para lang po may alam kayo. Anumang oras, sasaltik na ang gira. Pakinggan nyo. Bago ito inilipat sa Pilipinas. Ang sasakyang panda naku po, BRP Sierra Madre next target na ng China. Pinabalak na ring alisin. So we're not talking about the rusty old vessels only. We're talking about a piece of Philippine territory At there. Estados Unidos nangakong hindi papayag at handang makipaggera kung sakaling alisin ng China ang BRP Sierra Madre. Germany, dumating na rin sa Pilipinas para makipagtulungan sa pagtatanggol sa ating bansa. At China, galit na galit sa ginawa ng Germany, ngunit walang nagawa ang China. Ang tanong, ano na ang mangyayari kapag puwersahang ihilahin ng China ang BRP Sierra Madre? Ito na ba ang simula ng digmaan? Mga kahistoryador, dahil sa pag-withdraw ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal, marami ang nagsasabi na maaaring makontrol na ng China ang karagatan. At malabo na ngang makabalik ang barko ng Pilipinas sa nasabing teritoryo. Ito ay sa kabila ng sinasabi ng ating opisyal na may papalit na barko sa shoal. Ayon sa ilang eksperto, mukhang mahihirapan na ang Pilipinas na magpadala muli ng barko, lalo na't maraming barko ang nakabantay sa Escoda Shoal na mula sa China. Katwiran nila, kung noon pa nga na may barko pa tayong nakaangkla sa lugar na iyon, ay hirap pa tayong makagawa ng aksyon. Ngayon pa kaya na wala na tayong barko na aaligid para bantayan ang China? Mahaba pa po ito, no? Hindi na po kailangan na i-play ko yung kabuuan at mahaba pa po yan. Pero ang suma total po niyan ay doon po sa hindi nakakaalam ng BRP Sierra Madre, yan po yung isinadsad yan sa West Philippine Sea na kung saan po ay kalawangin na barko yan na atin. At yan po sinadsara na yan ay atin po yan. Ngayon, ayon po dito sa ibinalita, pupwersahin na raw ng China na hilahin na yan. Tanggalin na ng China yan. Anong mangyayari? Gira. Yan po yung sinasabi ko sa inyo.
Yan po yung sinasabi ko, alangan naman kwan. At ang sinasabi nga dito, nandyan na po yung pandigma ng Germany. Bakit nandito na yung pandigma ng Germany? Alam po kasi talaga nila na magkakagira. Aywan ko lang kung talagang tutuhaning tutulong itong Amerikano. Duda ako. Kung hindi po kayo nakakapanood pa doon sa sinabi po ng isang military. Ano po ba sinabi ng isang military? Kung po yan ha? Armed forces po ng Amerika yan. Ang sabi po niya, hindi ko na lang po makita dahil napakahaba, pero nandiyan po yan sa video ko. Hindi namin kailanman gusto ang mga pagmumukha ng mga Pilipino. At wala kaming balak na isalba or kampihan all the way itong mga Pilipino. Maliwanag pong sinabi yan ng isang sundalo ng Amerika. Ang hindi ko lang po dito maintindihan kung bakit napakaraming bilib na bilib sa mga Amerikano. Pinagdaanan ko na po lahat ng gira. Unang gira, pangalawang gira, ngayon pangatlong gira. Buhay pa rin ako hanggang ngayon. Hindi ba ilang years tayong kinontrol ng Amerika? Pagkatapos lang nilang hakutin, pagkatapos lang nilang minahin yung mga ginto, mga kung ano-anong mga precious stone ng ating bansa, saka pa lang nila binitawan tayo. Oh. Di ba? Ganyan ka wise itong mga Amerikano to. Kaya doon sa mga naniniwala, maniwala kayo habang bunggang-bungga. At magsama-sama kayo. Total, wala naman akong pakialam dyan sa mga putang inang kahit na sino pa yan. Oh. Mas maganda pa akong ang Hapon na naging kalaban natin ng Second World War. Kahit naging kalaban natin yan, mas may malasakit pa yan kaysa sa Amerika. Yan ang totoo dyan. Dahil ngayon, yan talaga ang pwedeng tumulong pa sa atin. Pero itong Amerika, no way. Layang. Sariling interest lang nila ang kanilang kanilang ginagawa. Yan ang utak ng Amerika. Oh. Yan balita na yan, kahapon lang po yan. Napupursahin na, nahilahin ng China yan. Pag nangyari yon, ano pa yan? Gira na talaga. Ulitin ko lang po ulit. Sa lahat po ng aking mga subscriber ko lang, magmatsyag po kayo. Dahil kung halimbawa, kaya nga po, 24/7 po, may pinamonitor akong mga tao ko para mag-monitor ng mga kaganapan. Dahil nga, pagka ganun, mag-a-announce na po ako rito. Nasabihin ko lahat ng mga subscriber ko, halimbawa dyan sa Bisaya, Mindanao, Luzon, halimbawa, o saan man yan, pumunta kayo doon sa isang lugar na yun at doon kayo pipick upin ng yate. Yun po yan. Hindi pa rin po nababago yung sinasabi ko na lahat ng mga subscriber ko ay iipunin ko kayong lahat para maligtas kayo sa tiyak na kamatayan. Yun pa rin po, yung stand ko, hindi pa rin po nagbabago yun. Anyway, mahaba na po ito. At siguro, ibabalik ko na lamang po din sa ating mga subscriber. Maraming salamat po. Doon po sa nakapag-participate at marami pong napasubscribe. At ayon po din sa pagre-review nitong tao ko ay marami na pong pasok doon sa mairarapol na pangalan. Siya nga po pala, lalo na po itong mga maraming napasubscribe, kagaya itong si Billy, Bilyones.
lagyan nyo po, lagyan nyo na po ng number yung mga napasubscribe niyo para madali po nating account. Lagyan nyo na po yung kagaya po nung kay Mary Ann Gilor. Sa bawat pinapasubscribe niya, mayroon pong number. Ninanamberan po niya. So, ganun din po ang gawin ninyo. Namberan ninyo para madali nating ma-account. Isa pa, habang nire-review nyo lahat yan, total marami naman po kayong pasok na eh. Tanggalin nyo na po dyan yung mga pandaraya na ginawa ninyo. Nakon ko po yan, na-discuss ko po yan yung pandaraya na ginawa ninyo ng iba dyan. Tanggalin nyo na po yan. Total, pumasok na kayo eh. Para ano pa, tanggalin nyo na kasi baka sa final na bilangan, final na i-review ng taga-review ko at makita na may pandarayang ginawa kayo, baka may reject kayo. Ayan po ang gawin ninyo, yan po ang assignment na ibibigay ko sa inyo. Lagyan nyo po ng number lahat yung inyong mga pinasubscribe. Magmula po ngayon, or halimbawa, yun, bilangin nyo, 1, 2, 3, 4, 5, ganoon. Bilangin nyo, tapos doon sa end, lagyan nyo ng, halimbawa, kung anumang oras, 25 or 30 or 30, ganoon. Tapos yung mga susunod na, 31, 32, 33, yung mga ganoon na, para madali nyo yung kanin, para madali natin bilangin. So, naintindihan po ba ninyo? At bago magkagira, sana makapamigay tayo rito or makapagpanalo tayo rito. Gusto ko sana bago magkagira ay ma-distribute ko na itong mga nandito sa akin para kahit papaano ay mapakinabangan nila kung saan man sila pupunta. Yung mga makaka-abil nitong mga masarap to, kamuti ito. Hindi nyo na kailangan isawsaw sa asukal to, matamis na ito. Kung kamuting kahoy ito, yun, kailangan mo pa ng lupakin na ito, di kaya sawsaw sa asukal. Ito po, mismong pure pong kamuti ito, kaya manamis na po yan. So, maraming salamat po at muli po ang aking paalala. Kung maaari, huwag na kayong bumoto, wala na kayong buboto sa kahit na sinong mga honghang na mga politik. Pero lang man yan. Mauuto lang kayo ng kaunti. Pero ito ang huling sabihin ko sa inyo. Lahat yung pamimigay nilang pira, lalo na yung pamimigay ni Tambalaslos, tanggapin nyo ng tanggapin lahat yan. Kaliwat kanan tanggap. Yan ang isasuggest ko sa inyo. Pero wala kayong bubuto. Ganun lang. Huwag na kayong sumali-sali dyan. Pag pumunta pa kayo sa butuhan, may nagbarilan pa doon, nadamay pa kayo. Patay kayo. Ay kung may mga relo pa kayong Rolex, sa halip na matutulog na lang kayo, diretso, babangon pa kayo sa ataol, kagaya nito si Hikain na ito. Nung ma-realize na hindi pala niya suot yung Rolex niya. Bumangon sa ataol niya at sinabi, nag-request na bakit daw hindi pinasuot ng kanyang asawa yung kanyang Rolex. Tingnan mo, yan po yung sinasabi ko. Anyway, muli po, maraming salamat po doon sa mga nag-subscribe at malapit na po, konting kimbot na lang, makukuha na natin yung 100,000. Salamat po doon sa mga nagpa-participate. Ayan. At siyempre, bilang panghuli, muli ko pong itinataas ang aking mga kamay para po dito sa lahat ng mga subscriber kong may problema sa buhay, may mga sakit, sana po, Ama, ay pagalingin mo po sila instantly para po sa ganon ay maging masaya naman sila kung wala na yung kanilang mga sakit na nararamdaman. Maraming salamat, Ama. Sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay ito ay grant mo na lahat ng mga sakit nilang yan ay inyong pagagalingin. Maraming salamat po at siyempre, mahal na mahal ko po kayong lahat.